Hello there guys! For this video, ayan, may nagre-request na isa sa mga viewer natin na madalang daw akong mag-video ngayon. Kaya, ayan, sabi ko wala na akong maisip na topic kaya hindi ako makapag-video. May nagre-request sa atin, hindi pa natin nagagawa. Actually, dahil nag-focus na nga tayo sa garden at nag-early retirement tayo. Kala ko magkakaroon ako ng time. Parang hindi pa rin, parang kulang pa rin ako. Ayan, ipapasilip ko lang sa inyo for this video yung pinagawa ko dito na greenhouse made up of kawayan lang. Yes, di ba dati, ayan, pinakita ko na sa inyo dati, na nagpagawa tayo dito ng parang, ito yung parang maliit na bahay na may 2 kwarto. Teka nga, puntahan nga natin. Kaysa ano, describe ako ng describe. Puntahan na natin. Ayan, dahil mahirap nga lang kami, pangit yung bahay namin. Pangarap ko na magkaroon ng grills na ganito. Kaya lumang modelo po kasi bahay namin. Hindi pa uso yung grills na ganyan. Na ano tawag dyan, yung square bar. Ayan, may tawag dyan eh. Kaya ngayon, ito yung pinagawa ko dyan. Dream come true, diba? Kahit ganyan yan, hindi pa siya yare. Wala pa siyang tiles. Dito kasi namamahay yung gumagawa nitong greenhouse. Ayan, kita nyo yung mga pinagputulan ng kawayan. And then, eto pa lang yung nagagawa nila, di pa yare. Teka muna. Tapusin muna natin tong rest house na pinagawa ko. Ang tawag ko dito ay rest house kasi naman, ang plano ko kapag may bisita ako, dito ko papatuloyin. Kasi yung bahay namin, yung harapan, ay sobrang makalat na nga. Actually, hindi kalat ang nakalagay. Mga net, plastic, pebbles, yung mga paso, hindi siya basura. Tinda natin yon or gamit natin sa garden. Kaya eto, sabi ko, eto wag nyong kakalatan. Kailangan tuwing may bisita ako, dito ko patutuloyin. Sana ito man lang mapanatili nating malinis at walang tambak na kahit tinda or gamit sa garden. Kaya lang, ang napagawa natin dito, ang nangyari dito ay 2 pinto pa lang. Hindi ko dala yung susi. Kaya hindi natin mabubuksan. Wala pa siyang tiles. Wala pa rin siyang kisame. Tapos naglagay ako dito ng TV. Itong TV na to, nasa classroom ko dati. Ito po ay binili ko ng personal. Pati itong frame na bakal. Kaya nauwi ko rin. Naiuwi ko rin kasi akin to eh. Ano kayo? Iniwan ko na nga doon yung kortina ko sa classroom. Kahit ako'y nagpagawa. Iniwan ko na doon yung kortina ko. Kaya yun na lang kanila. Yung iba akin na lang. Akin. Yung mga lamesa ko na bakal. Pinagawa ko yon. Yung mga silya ko. Pati yung narang silya namin dito. Inuwi ko lahat ng akin. No, lahat lang ng akin inuwi ko. Kasi ako po yung klase ng teacher na hindi ako solicit ng solicit. Hindi ako hingi na pampagawa o pambili ng gamit. Pag may pera ako, bibili ko ng sa akin, ng gamit ko kasi gusto ko akin. No, para walang masabi sa akin na hingi ako ng hingi. So, eto na. Eto na yung mga gamit namin sa Capibella dati na nagsara yung Capibella kasi nga, pag nagpunta sila sa hapon yung kakain, maulan. So, walang ma-stayan. So, mas mabuti pa magsara. At baka sakali sa summer, ituloy natin. So, 2 pinto pa lang to. Meron nang nakaplano dito na kusina at CR. Hindi ko pinatuloy kasi naliliitan ako sa kusina. Hindi naman pwedeng lumaki kasi may greenhouse dito. Yung greenhouse na to ay kawayan din at matagal na, malapit nang bumigay. So, wait ko na lang bumigay bago ko pagawa yung kusina at CR para mailaki ko ng konti yung kusina. Para pag meron ditong event, meron ditong magse-celebrate ng birthday, ay may kusina kung saan pwedeng magluto at maghugas ng mga plato. At dahil maluwang pa yung tagliran nito, papunta doon sa isang gate dito sa tapat, ayoko naman sayangin yung space na puro ganda lang. So, kailangan yung lupa ay pakinabangan natin. So, naisipan ko na palagyan ng greenhouse. Tapos, yung mga maliliit na grafted na ginagawa ko, yung cuttings na ginagrap namin, ay dito ko ilagay. So, ito nga yari na yung bubong niya. Tapos, meron ng mga net.
tagni-tagni na nga yung net eh. Ito, maitim na net. Dito, pagdating dito, naging green na net. So, wala na kasi. And then may bubong na. So, ito lalagyan ng patungan. Hindi po pwedeng bubong lang. Gusto ko may patungan. Yan. Ito yung andamyo nilang ginagamit. Tapakan. So, dito maglalagay pa ng patungan. Kulang pa yung kabayan namin. Umorder pa ako. Magpapataga pa tayo bukas. Ayan, yung mga pinaghimayan. Sabi ko nga, hindi naman sa kadiwaraan. Noong araw, pag yung gumawa kami ng tatay ko lagi kong kasamang gumagawa eh. Pag kaya rin gumawa, pagdating ng hapon, bago iwanan, nililigpit ang pinaggawaan. Eto namang mga manggagawa ko dito. Hanggat hindi yata yare itong ginagawa, ay walang planong magligpit. Nakakala talaga dyan mga pinagawaan nila. Kita nyo naman. Pati itong yung straw na ginamit kong pitik para ibigay sa kanila yung sukat. Hanggang ngayon, magagawa na yung greenhouse. Nandito pa rin pitik, hindi nila nililikom yung sinisinop para magamit ulit sa susunod. Walang ganon. Walang ganon yung mga kabataan ngayon. Ay, ewan ko ba. May pinagtagaan ha. Mula nung una silang gumawa hanggang ngayon, pinagtagaan, nandun pa rin. Never nilang binawasan. Ganyan na yung kabataan ngayon. At eto nga ang ginawa kong panel dito. Yung panel dito, makapal yung net. 90% shed. Yun namang nandito, manipis yung net. Siguro mga 30% lang to. Bakit? Kasi ang ilalagay ko dito, yung bago pa lang tumutubo. Then pagka stable na, tsaka ako lilipat dito sa medyo mainit. Kasi napakahirap po pag mainit. Yung tumutubo pa lang namamatay. Hindi mo mapalago, hindi mo mapaganda. Kasi sobrang init. Kaya pinalagyan ko ng makapal. Kita nyo naman, di ba? Itim na itim dito, dito medyo clear. Yun yung dahilan. Kaya pinag-iba ko. And then ito, lalagyan nila ng patungan to. Ang patungan dito, kawayan din. Pakikita ko sa inyo kapag nayari na. Para silang nung araw na banggera. Parang ganun ang mangyayari. Patungan. So, doon natin ilalagay yung ating mga cuttings na igagrap. At sabi ko, lagyan pa ng pinakapakpak dito, extension. Pag may extension na dito, hindi ko na palalagyan ng patungan. Doon sa lapag ko na, patutubuin yung mga nakasupot natin na cuttings or kung ano man yung ilalagay ko dito. Kailangan merong hindi patungan para yung medyo mataas sa lapag lalagay. So, ayan. So, ganyan po lang ako magpagawa ng greenhouse kasi kapag nakita nyo naman yung last na pinagawa kong bakal, napakamahal ng inabot. Kapag puro ganon ang paggagawa kong greenhouse, mauubos ang puhunan ko, wala na akong pambiling paso. At saka RS, mapupunta na lahat sa greenhouse. So, ang ginagawa ko, kawayan lang. Ayan, ang ingay, nasa tabi talaga kasi tayong kalsada. Kawayan lang para medyo mura. Pero actually, gumagastos din dito kasi mga alam rin ginagamit nila. Kawayan, net, at saka yung mga UV plastic. Katulad nito, UV plastic na ginagamit ko, 200 microns. Ayan o. Makapal yan. Makapal. 200 microns. Tapos yung net, eto, nasa 30% lang to. Pero yung nasa taas na yan, na maitim na napapansin nyo, 90% yun. So, yan yung mga pinalalagay ko sa bubong para mas matibay. So, ito lang yung pinlex ko sa inyo. Ito lang yon para lang magkaroon tayo ng content dahil yung mga dati na nating followers, dati na nating viewers, hinahanap na ako. Sabi, nakalib ka na. Hindi ka pa rin nagbi-video, hindi ka pa rin nagbablog, di namin nakikita garden mo kung ano na ginagawa mo. Sorry naman, hayaan nyo, kahit walang katuturan, kung ano-ano lang, bibidyo na natin ngayon. Para makita nyo yung garden ko at kung ano yung ginagawa ko. Parang update ba ganun? Sana naman ay panoorin din ng iba. So, yun lang. Thank you for watching. At kung gusto nyo dumabi yung ating viewers at sipagin akong mag-video, mag-vlog, pa-like naman at pa-share sa inyong mga friends, families, and relatives like that. Thank you.